Magandang hapon po sa inyo mga kaigsuunan ng mga taga-Bisaya at taga-Mindanao. Assalamualaikum at magandang hapon naman sa iyo, Pastor. Magandang hapon din sa iyo, brother. Amen. Oo. Magandang hapon din sa ating mga kaibigan dito sa Luzon. Good afternoon sa ating mga kaibigan, mga foreigners at Eribtub sa ating mga kaibigan, mga Israelita. Arigato sa ating mga kaibigan, mga Hapon. Anyong hasyo sa ating mga kaibigan Koreano. Hallelujah. Okay? Ngayon, pasyal ka, Pastor. Oo, para makita ang aking kaibigang si Edgardo Ilgasis. Alam mo, kinakiusap ko doon sa ating mga kaibigan. Saan ka ba galing? Sa barangay. Anong ginawa mo doon? Bali, pinaluap ko lang yung ating binablatter noong mga nakaraang araw. Kung di ako nagkamali, Huwebes yun, no? O Bernes. Siguro nga, hindi ko alam eh. Pero ano mo, si Pastor Tony Lagurin ay naisama ko minsan sa Malacanang Action Center at nabigyan siya ng endorsement letter going to DOJ, Department of Justice, the PAO. Oh, din doon sa PAO. Okay. Dinala ko nung 24, pizza 24. Anong sabi sa iyo ng lawyer doon? Ang sabi ni Attorney Lerio ay pumunta ng barangay para maghain ng usapin doon sa barangay tungkol doon. At pagka... So nagpunta ka sa barangay? Opo. Ano sabi naman ng barangay sa iyo? Binigyan naman ako ng tinatawag na certified true copy doon sa ating nasabing ito po. Hindi yan certified true copy. That is blatter yan. Blatter na. Ang sabi ng attorney sa iyo, direct filing. O yun na nga. Anong direct filing? Certified true copy ng blatter. Hindi. Ano ba sabi ng attorney ng PAO sa iyo? Kailangan i-direct filing. Yan. Oo, tama. Direct filing. Oo. Ngayon, nung pumunta ka sa akin, ang sabi ko sa iyo, wala kang certification to file action. Tama. Dahil nga yung usapin ng tungkol sa lupa ay malaki ng halaga, Opo. kaya direct filing. Oh, very good. Ang galing mo talaga, brother. Ngayon, sabi ko, kailangan mo ng blatter kasi pag pumunta ka sa pulis, wala kang certified true copy, hahanapan ka ng blatter report. Yes. At ayon naman sa ating Bible study na medyo maedad na, Ano sabi, Bible study? nagpayo din sa atin, kailangan kasi, Pastor, pagka tungkol dyan, kasi ako pabalik-balik din sa korte, sa Makati, planchado ang ating pagkilos kasi magastusan ka pag pabalik-balik. Maganda rin ang payo niya kasi parang tatay rin. Okay rin ano, planchado, tapos nanggaling ka na nga doon sa barangay, bumalik ka pa para kumuha ng di sana pinalansa na niya bago niya ano. Hindi, huli naman yung kanyang naipayo sa akin. Ako naman kasi ay wala pang katulad sa yung kaalaman tungkol sa mga ganitong bagay. Planchado, kaso nga, huli na, galing ka na sa barangay, wala kang certified true copy ng blatter mo. Dapat pinalansa na niya bago yun. O dapat nag-message ka sa kanya muna na ano bang gagawin ko. Okay, anyway, nandiyan na. Napayuan na rin ako ng dalawang attorney. Isang attorney talaga na sa liga, license sa PAO at napayuan din ako ng isang attorney in fact na si paralegal Edgardo Ilgasis. Kaya mga kaibigan, huwag kayong Pastor, magsawa. with all due respect, I am not a true lawyer, but I conquer. Yeah, very good. Oh. I am more than conqueror. You are more than conqueror. Yeah, I am more than conqueror. Because tama, you know what? I studied the law of God, and I also studied the legalities. Very good, very good. Ang galing. Ano mo masasabi mo dito, Kuya Brother, sa ating mga kalaban na 10 silang developer doon sa 652 hectares. Binanggit ba dyan? 10? 10 talaga. Binanggit? Oo, nisinulat ko na rin. Ako
una nagsulat nito. Kaya mo Ako bang ng blatter. kaya mo bang kalabanin yung sabay-sabay Sila? pag nilagay yan doon? Kaya basta kaming 18 katao ay patuloy magkakaisa kasi 7 asasyon din kami. Kaya dahil kung hindi ka ganito lumaban. yan. Hindi, ganito yan. Sige. Kung sino yung developer na nagpipigil sa inyo maghakot ng material at maghakot ng for building material papunta sa inyo. Yun ang unahin. Yun ang una. Kasi kung sabay-sabayan, alam mo, kapag sabay-sabay, hindi nyo kakayanin. Kasi, ika nga, may kasabihan, 2 heads is better than 1. Eh, 2 heads pa lang yun. Eh, paano kung 10 yan? Eh, di... Tama. Buti. Ito naman ay may mga kanya-kanyang assignment yung mga kaibigan natin kasi hindi naman to lahat sa aming lugar o kinaroonan. Meron kasing 7 asasyon din na napeperhisyo din katulad sa amin. At meron pang bukod sa 7, meron ding 7 individual na may mga grupo din sila. May church, may Seventh-day Adventist doon, at meron doong born again Christian. Ganon, kasi 8 church na kasi nasa loob din ng 652 hectares. Ayan. Dati, parang ayaw nilang mahasil o maabala sa mga ganito. Pero no choice kasi ayaw nang padadaanin sa MIWAN yung mga tao doon kapag hindi magpamember sa kanilang asosasyon na kung saan hindi naman legal na silang may-ari. Kasi ang legal na may-ari na naglulit ng lupa sa mga tao ay si Attorney David Ardolfo. Siya yung paralegal ng owner. Siya talaga ang owner, heirs. Ang paralegal o attorney in fact ay si Elmer del Rosario Bayot. Ayun. Okay. Yun yung 7 bisis pa punta-punta sa amin upang kami ay kanyang mabigyan ng mga dokumentong galing sa kanyang nire-represent na may-ari. At yung namang may-ari na yon na si David Adolfo, talagang kinikilala ng Supreme Court finality decision at yung LRA na siya talagang heirs ni Don Domingo de Ocampo. Papunta doon sa kanyang ama na bumalik na rin kay God, na si Lieutenant Colonel Bonifacio Capucian Dulfo. Ayan. Sa ibang panig, kahapon, nag-usap-usap din kami sa grupo namin sa Maharlika Tribal Kingdom na binubuo ng 110 tribes sa buong Pilipinas at ang opisina, main office sa Laguna at meron ding opisina dyan sa may Upang, Antipolo, at malapit na rin magkakaroon ng satellite office doon sa may tuktok sa aking bandang lugar. Ang sabi naman nila kahapon, hindi naman nila pabayaan yung mga tao doon. May mga ipinapile na pala rin silang dokumento doon. Sabi ko, ay anong magagawa ninyong tulong sa MIWAN darating? Basta ang sabi nila ay hindi sila pabaya. So maraming tao doon na ang tanungan ng media rin na dumarating kahapon, mga alas 5 ng hapon, ay mayroon na bang 1,000 ang tao? Kako, duputante pa lang, 8,000 na doon. Times 3 mo lang, 24,000. Di ba? Kung individual ang pag-usapan, talagang maabot na siya sa mga 24,000 to 30,000 ang tao doon sa 652 hectares. Magaling. Ayan. So ngayon, nakakuha ka na ng certified true copy. Opo, ito po. Yan, ito na yung... 2 klaseng certified true copy yan. Kasi nag-file din ako ng pahabol kasi yung una lang na naidemanda natin ay si Attorney Hernando
Yo Ito yung certified Salvador. true copy ni Pastor Tony Lagoren. Oh, At yan ay dadalhin mo na yan sa police Oh, yan. para sila gagawa ng affidavit Opo. para isubmit Opo. sa DILG. no Saan? sa fiscal. Sa piskal. Ngayon, ito certified true copy at saka yung complaint doon na manggagaling, tapos yung iba pang dapat may mga picture. Pero meron akong ikonsulta sa'yo, brother, kasi nandito na rin lang ako. Ang sabi ng ating mga kasamahan, Konsulta ka sa akin, eh, kala mo naman may pambayad ka. di, sasabihin na lang, kwento na lang. Kwentong totoo na ang ating mga kasamahan ay parang umiiwas na dito sa local government na wala ng tiwala nila dito. Parang doon na sila gustong magpunta, mag-direct na lang kasi ang nasyonal lang ang makakatulong sa atin. Malacanang, DNR at saka yung PNP. Kasi di umano, maraming mga marites doon na nilalagyan ang city ng Antipolo at ng Rizal ng malaking halaga. Pasensya na ho kayo kung sino man po ang nagsasabi, hindi ko na lang banggitin ang mga pangalan nila kasi wala naman tayong batayan pa. Is it confidential? Hindi naman, confidential siguro kasi Malalaman din yan pagdating na nasa korte. oo, maralaman din, tama. Hindi naman maitago yan eh. Dami na nga nagkakalat na salita na ganun eh. Nalalagyan daw sila. Oo. Sa bagay, malaki namang ginagawang project yan. Paikot na ng ilog sa Sun 7A hanggang from Purok 1 papuntang Sun 7B hanggang Purok 5. Bagong nayo na yun ng lusot noon. At dito sa baba, doon sa baba, ay papuntang Marikina at saka papuntang north naman ay boundary ng Antipolo at saka San Mateo. So, doon sa ating mga panalangin sa mga kinaukulan mula sa kay PBBM sa nasyonal hanggang sa kinaukulan. So, kaya kinikilos din sila siguro ng Panginoon. Kung ano man yung mga hindi maganda na kanilang pinapatulan, pinapaalala ko lang sa inyo si Propeta Elijah at saka yung assistant nila na si Gese. Right after na pinagaling niya si General Aman sa Kitong, ay bibigyan sana ng itong bara ng ginto ang propetang nasabi. Hindi niya tinanggap dahil galing daw sa pangungurakot. Hinabol ito ni Propeta Gese, yung kanyang assistant. Naabutan, General, nakalimutan ng aking amo, may bisita pala kaming darating, kailangan ng panggastos. Di binigay. Pagbalik niya, nalaman ng propeta na nasabi, sinumpa itong si Propeta Gese. Ang nawalang kitong kay General Aman ay babalik diyan sa iyo lilipat. Kaya mga kaibigan, pinapanalangin namin kayo, ayaw namin magkakaroon tayo ng peligro at panagutan sa Diyos. Ikalawa, yung mayaman at saka si Lazaro. Nung kapwa sila nasa kabilang buhay na, yung mayaman kasi nung sila ay nagpasasa pa dito sa mundo, inayaan lang niya si Lazaro mamulot doon sa kanyang mga nalaglag sa kanyang dulang. Kaya doon lang si Lazaro makakain. Nung nandun na sila nga sa kabilang buhay, naghirap yung mayaman dahil nandun siya sa hadis ng pagdurusa. At gusto niya na pinakiusap niya kay Amang Abraham kung maari ba daw si Lazaro na itubog ang kanyang daliri upang mapatakan ang kanyang pagkainit na nararamdaman sa kanyang dila. Ngayon mga kaibigan, mga kinaukulan, ginagalang namin kayo, pinapanalangin namin kayo. Paalala lang po, ang Biblia ay Biblia. Totoo po yan. Kung ano ang ating inihasik, yun din ang ating aanihin. Kaya wag po tayo magsawa sa kakasubscribe kay Edgardo Gasis para marinig din ang karamihan. Ang Amen. magandang programa. Amen. No? Pakiusap lang, ha? We are positively na talagang naglilingkod kami sa inyo.
hindi lang po ako. Marami na pong mga nakakilala sa Diyos na talagang wala po kaming ibang ginagawa kundi ipanalangin kayo pag lilingkuran ka sa pamagitan ng values teaching under Presidential Proclamation number 62 para gumanda ang ating bansa. Kaya ang amin lang bilang payo o bilang pangaral ay huwag po tayo magkakamaling humahatol sa maling mga pain. Baka mananagot tayo sa Diyos pagdating ng araw. Oh, Pastor, ganito yan. Total, nagdi-declaim ka na, nag-o-orate ka pa, at nagbabalita ka pa, Oo, salamat. at nagiging broadcaster ka pa. Okay. Dapat malalaman yan ng inyong mga tinuturuan na manood. Oo nga. Kaya nga sila in-encourage ko na subscribe sa iyo Edgardo Gasis YouTube channel. Kasi hindi naman nila malalaman lahat. Opo. At dapat malalaman nila sa pamagitan ng panonood ng YouTube. Yes. Even in the other country, kasi baka nagpapalamig yung mga mayayaman dito sa taga-atin kasi marami silang pera, di ba? Okay. I tell them that please subscribe Edgardo Ilgasis so that you can also learn more about legal advising. Okay. That's So, right. ayan po. Ngayon, pagpatuloy natin yung kwento ni Pastor Tony Lagurin. Medyo nagkaroon lang ako ng interruption na he is going to tell all the story without knowing na yung mga taong concerned din sa lugar na yan, they should also watch our YouTube channel. Pero hindi ka naman hindi ba nakakaiyak yung sinabi ko, sir? Hindi, orator ka lang. Praise God, salamat. Praise God, okay. Wag lang po tayo masaktan habang may pagkakataon pa, nandito pa tayo sa lupa, may pagkakataon pa tayo magsisi. Kung Amen. nagkasala po tayo. Amen. Ang Diyos ay bukas pa sa kanyang pintuan ng pagpapatawad. Sabi nga sa Isaiah 59 verse 2, kapag ang iyong kasalanan ay sinasabi sa kanya, siya naman ay nakikinig at handa kang papatawarin. Ganun na sa first John chapter 1 verse 7. But kung sinasabi mo na ikaw walang kasalanan, ipinagpalagay mo naman ang Diyos ay sinungaling at wala sa iyong katotohanan. Tama. At hindi rin siya makinig sa iyong mga dalangin. Kaya yung nangyari sa matandang mayaman o sa mayamang napunta sa hadis ng pagdurusa. Matanda talaga? Oo. So tamang-tama yung kalaban ko, matanda na rin. Ay, ewan ko kung nakapag-senior citizen yun. Senior Kuya. citizen na? Oo, nakapag-senior na kaya. Senior na? 84 years old na yun eh. Ganun ba? Senior na. Senior na. Kaya nga, habang may pagkataon pa, yun ang nais kong... Kasi, So sila yung mga napatungkulan tungkol sa inyong lupa na sana iwasan na nilang gumawa ng kalukuhan yun! dahil pero wala tayong magawa, Pastor. Meron silang mini-maintain na standard of living. Ganun ba yun? Oo. Paano Kasi kaya? hindi sila kontento sa kanilang tinatanggap. Ito. Halimbawa, sumasahod sa gobyerno, it's not enough. Dahil yung tinatanggap galing sa gobyerno, it's only good for the foods. But how about for their gasoline and for their pamamasyal? Teka, sandali. Oh, Kung bakit? totoo man yung sinabi mo, hindi kaya sila rin nag-isip na may kaluluwa rin sila pagdating ng araw na maaari ding mapunta doon sa hadis ng pagdurusa? Ikaw na rin mismo nagsabi na bago mamatay, manginang tawad, patatawarin. Ay, tama na naman. Yun ang ibig ko rin sabihin talaga. Kasi, Kaya kayo ay gumawa lang kayo ng gumawa ng masama, no problem. Anyway, when you die sooner, you just ask for forgiveness from God. No problem. Paano kung madisgrasya sila at hindi na makapagsalita? Sige nga, para makahingi ng tawad. Well, they'll go to hell. Halimbawa, madurog yung You kanilang will go to hell. sasakyan. Hindi naman natin pinapanalangin yun. Hindi, habang gumugulong yung sasakyan, sorry Lord, sorry Lord. Buti kung ganun lang.
gugulong pa. Eh kung diretso. Oh, Hindi, diba? kaya nga habang gumulong yung sasakyan, manghingi na ng tawad. Excuses. Ganon. So, Ignorance of the law, excuses no one, no? that is from the law. Oo. It's not the law of God.